Hello everyone, so Weds here. So yun nga, panonorin natin yung video clip na kung saan sinabi ng DOH Secretary natin na hindi daw nila i-recommend yung blended learning sa DepEd even though mataas na po yung heat index natin dito sa Pilipinas. So someone sent me this clip, so I'm gonna share it with you and all of us are going to watch it, and then I really would like to hear your thoughts, and please comment down below kung ano po sa tingin ninyo ang opinion ninyo regarding dito sa ating mapapanood na clip or video. Ano? So here's the first clip that was shared to me a while ago. So ito yung naka-trigger sa akin actually. So panoorin po natin. Pinapaalalahanan nga ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang mga punong guro sa mga eskwelahan sa bansa na magpatupad ng blended learning kung may banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa gitna yan, ng banta ng sakit na pertussis o whooping cough at matinding init ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. So basically, Senator Gatchalian already recommended to DepEd na mag-shift tayo sa blended learning kasi nga sobrang init, and then meron din itong sakit na pertussis, which is already parang starting to be an alarm sa ating bansa. Itong whooping cough kasi nakakamatay. So this is not something na parang small issue lang. It's actually a big deal. So maganda yung suggestion ng ating buting senator, who is actually the chair for education yata sa House of Representatives, sa upper House of Representatives, ano? Anya, sa ganitong paraan, may papatuloy ang edukasyon ng mga bata at mabibigyan pa ng prioridad ang kanilang kalusugan. Binanggit ng Senador ang Department of Education o DepEd Order No. 37 Series of 2022 kung saan maaaring magsagawa ng modular distance learning, performance tasks o makeup classes kasunod ng pagkansela o pagsuspende ng mga klase. Samantala, Okay. So, let's look into the DepEd order na binanggit. So, I already prepared it for everyone. Ito yung DepEd order na binabanggit. DepEd order number 37 series of 2022, which is the guidelines, the policy guidelines kung anong magiging batayan ng mga schools when it comes to suspension of classes. Wala na kasi talaga yung general meaning na suspension of classes, na ibig sabihin kapag suspended ng classes, wala talaga klase. So, DepEd order number 37 series of 2022 implies na kahit po walang face-to-face classes, dahil sa quote-unquote suspension of classes, merong shift towards blended learning o yung tinatawag nating alternative learning delivery. So sa alternative learning delivery, due to suspensions or cancellations of classes, kabilang na po dito yung minumungkahi ng ating senator na kahit daw wala nang face-to-face classes, meron pa rin namang learning na magha-happen dun sa mga pamayanan or sa mga tahanan ng ating mga learners when they are already shifting to blended learning. So ito po yung suggestion niya, which is DepEd order na. Hindi po ito hindi po ito parang suggestion lang. Policy guideline na po ito na talagang batayan na kung ano magiging structure na ifa-follow ng ating mga school principals, kasi yung mga school principal po, sila po yung may key responsibility to endorse or to actually suspend the classes during those cases. Kasi nga sa RA 9155, nandoon po yung authority ng mga school principals natin, mga school heads natin, to govern over the delivery of our teaching and learning sa ating mga institutions. So, continue natin yung video. ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi anya maaaring pangkalahatan ang adjustment sa mga paaralan dahil iba-iba anya ang klima sa kada lugar. Anya maaaring ituloy ang klase sa mga eskwelahan na maayos ang ventilasyon. Napakadali kasi sabihin ito yung parang suggestion and comment ng pagbibigay ng opinion ng ating Department of Health Secretary na pwede daw i-continue yung classes, which is yung face-to-face sa mga classrooms, Case-to-case basis yan, yung pag-return sa normal, siyempre DepEd mag-decide yan if they want to return to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive. Yun na nga yung sinasabi niya, yung klima daw sa loob ng classroom, may sariling klima para yung classroom, So, ewan ko, may sariling klima pala yung loob ng classroom. But anyway, yung suggestion niya kasi magsuot daw ng mga appropriate clothing,
Nakakalimutan po yata ng ating buting secretary na it's already summer. Summer na po ngayon. It's already March, April, summer po talaga yan siya dito sa Pilipinas. Ano po ba madalas kapag summer? Di po ba nasa beach yung mga tao? At kapag po nasa beach, di ba malakas na yung hangin? Bakit pa rin po sila naka-bathing suit? Kasi mainit ngayong panahon. Yun yung point dun mainit yung panahon. Aside from, aside from they are there to unwind, yun nga magre-refresh sa sobrang init ng panahon Tapos sasabihin natin, appropriate clothing. Ikaw na nga may sabi Yung secretary na nga may sabi, sariling klima daw yung classroom. Anong klaseng klima ba yun? Bakit? Iba ba yung klima sa loob ng classroom? Baka siguro ibig niya po sabihin, iba yung temperatura yung ng loob ng classroom. And when we say iba yung temperature ng loob ng classroom, totoo po, iba yung temperature kasi mas mainit po sa classroom. Iba po yung init ng araw tsaka yung humidity. Yung humidity po ang kalaban ng classroom So, madali lang po sabihin na magpa-electric fan tayo. Ilang electric fan lang ba meron sa classroom? 5? 6? Ilan ang bata? 35, 40. Kung high school yan, mas mataas yung body temperature nila. Tapos, ilan sila dyan? 35, 40 students? Kaya yun 5 or 6 lang na electric fan for 6 to 8 hours a day? Pakadaling sabihin nasa office kasi sila air condition sila Yun yung mahirap Magbibigay tayo ng opinion, wala tayo sa classroom Dali lang sabihin. Dali lang talaga sabihin yan. Pinayuhan din ng kalihim ang mga eskwelahan na iwasang magsagawa ng outdoor activities sa mga oras na matindi ang sikat ng araw mula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. 10 to 4 o'clock. Ulitin po natin 10 to 4 o'clock, that's 10. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 hours. Ilan nga yung oras ng teaching contact ng teacher sa bata? 6 hours. 300 minutes. So basically, more than 1/3 of the total time spent in school is actually high temperature, mainit. Grabe yung humidity. Tapos sasabihin natin, let's stay in schools. It's so easy to say that. Naku, ewan. Patuloy nga ang payo ng Department of Health o DOH sa publiko na manatiling hydrated at maglagay ng sunblock kung lalabas at maaarawan ng matagal. At Mag-stay hydrated at maglagay ng sunblock. Wala pong silbi ang sunblock sa classroom. Wala pong gamot sa napakainit na classroom. Kung sa Bisaya pa ang tawag namin dyan, igang. Walay tambal sa igang kundili bugnaw. Wala pong gamot doon maliban sa electric fan. Kung yung electric fan nakatutok lang din sa'yo. Hindi naman 36 yung total ng number of electric fan sa loob ng classroom. Hindi po talaga masosolve yan ng electric fan lang. O kaya appropriate clothing lang. Hindi po talaga. So, gusto ko panoorin yung buong clip Nahanap ko yung buong clip. Tingnan nyo po. mo ng update mula rito sa Ito yung buong clip niya Mas mahaba yung clip dito Samantala, DOH hindi irekomenda ang blended learning sa DepEd kahit may panganib sa kalusugan ang matinding init. Si Mean Corbera sa detalye ng balita. Mean? Ang ganda nung sinabi ng Angkor, hindi irerekomenda ng DOH kahit may banta sa kalusugan. Mabuti pa sila, alam nila. Shoutouts to Net25, at least sila alam nila na banta sa kalusugan ang sobrang init. Pero hindi concerned sa kalusugan against sobrang init yung ating ahensya ng Department of Health. Naku! Hindi irerekomenda ng Department of Health sa Department of Education at mga local government units ang pagsasagawa ng blended learning sa mga pribado at pampubliko at eskwelahan ngayong matindi ang init ng panahon. Sa kabila yan ng panganib sa kalusugan dahil sa matinding init tulad ng heat stroke. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, hindi magkakapareho ang structure ng mga eskwelahan sa buong bansa. Oo nga, hindi nga magkakapareho ang temperature ng buong bansa. So if pwede sabihin sana or mag-recommend ang DOH na in cases or in places
Alam kasi nila na iba't iba daw yung temperatura ng iba't ibang lugar sa ating bansa. So alam nila, they were able to identify sino yung saan ang mga lugar na kung saan yung heat index sobra, severe, at yung heat index hindi. Kunwari, Baguio, shoutouts for the people of Baguio. Hindi masyado mataas yung heat index nila. So, there's no point for them to be recommended to shift towards blended learning. So, ibig sabihin, kung ikaw sana yung magre-recommend from the Department of Health, ganun yung magiging recommendation mo for places such as the following. So, they are not recommended to proceed to alternative learning delivery. Or pwede rin, baliktarin natin, the following municipalities, cities, or regions in the Philippines are recommended to proceed towards alternative learning delivery due to the high heat index. Pwede naman ganun you are still recognizing na iba-iba nga yung temperatura or klima na meron sa iba't ibang lugar sa bansa. But majority, since this is a tropical country, mataas na yung heat index. So, I do not see the point why hindi natin i-recommend. Democratic, di ba? Kung democratic, matutupad yung majority. So, dapat majority ang recommendation. So, Nakadepende pa rin ito sa environment ng mga eskwelahan. Marami naman anyang magagawang remedyo para solusyonan ang matinding init nang hindi nagsasakripisyo ang pag-aaral ng mga kabataan. okay, wait. Inom ako ng kape. Na hindi masasakripisyo ang pag-aaral. So, is DOH implying that alternative learning delivery is a sacrifice to learning? Yun ba yun? If they are implying that ADM, alternative delivery modes, blended learnings, is a sacrifice to our learners, ang learning ng learners natin, it is also safe to assume that during the time of the pandemic, sakripisyo pala yun. So, yung delivery pala ng education sector during the pandemic is basically a sacrifice? So, yung learning doon was actually sacrificed? Ergo, are they implying ineffective ang ADM? Does the DOH have the capacity to evaluate and assess alternative delivery? Since when? Parang, yun yung nakatrigger sa akin. Pwede naman natin sabihin na, yes, it could be. Yes, it could be na it was sacrificed. But, was the system actually erroneous? Or yung implementation ng magulang sa loob ng bahay nila ang nagkaroon ng problema? Kasi, I don't think the system is erroneous. Tama yung move na yun to shift towards alternative delivery, not to sacrifice education and learning. Pero, hindi natin mapipilit yung magulang to monitor kung paano mag-aaral yung bata sa loob ng tahanan nila. I think yun yung problem. Yun yung sacrifice. Hindi yung system. Hindi po pwede sabihin natin na blended learning sacrifices the teaching delivery. No. Because if that is the case, lahat po ng homeschooling internationally should also be a sacrifice. Kasi that is the extreme way of alternative learning delivery. Nawala po ang teacher sa loob ng bahay, sa loob ng school kasi nasa bahay lang yung bata, homeschooled siya. 'Di ba? Let us not go into the field na hindi natin alam. Mahirap 'yun. Kabilang narito ang pagsusuot ng mga estudyante at guro ng mga komportable at maluluwag na damit at madalas na pag-inom ng tubig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Ted Herbosa. Let's listen. Kasi mainit talaga. Depende yan sa environment ng eskwelahan. Kasi may mga eskwelahan na maganda yung pagkagawa ng ventilation. Diba? Wait! May mga eskwelahan daw na maganda yung pagkakagawa ng ventilation. Baka po private schools. Di ba?
Baka private schools. Kasi sa public school hindi. Sa public school hindi eh. Mainit eh. Mainit talaga. Nako, mainit talaga. I know. Teacher ako. I've been teaching. Ilang taon akong advisor. Ilang taon. Imagine, ilang taon. When I was an advisor, may dalawang t-shirt ako na bit-bit. May dalawang t-shirt ako na bit-bit sa bag. Umuwi pa ako pag tanghali para magpalit ng damit. Kasi sa sobrang init. Siguro hindi sa public school yung tinutukoy ni Secretary, ano? Na well-ventilated. Na yung hangin sa loob ng classroom, ikot-ikot lang talaga, ikot-ikot. Tapos, malamig yung hangin. Ako, sabihin ko sa inyo, Secretary, baka gusto nyo bumisita sa mga schools? Bumisita kayo, pero ito yung challenge. Pag bibisita po kayo sa school, huwag kayong sumakay ng air condition na sasakyan. Mag-commute kayo para ma-feel niyo yung init, 'di ba? Pag ma-feel niyo yung bakit? Kasi ito yung experimental group natin eh. Kapag kasi gagawa ka ng control group, ito yung control group mo. Sasakay ka sa kotse mo, punta ka ng school, magmo-monitor ka. Syempre, malamig yung aircon sa kotse. Pagdating mo sa school, hindi pa masyadong mainit. Nag-a-adjust yung body temperature mo eh. Hindi mo pa ma-feel yung init. Pag didiretso ka sa classroom, I'm sure hindi ka didiretso sa classroom, pupunta ka pa ng principal's office. Malamig sa principal's office, for sure. Pagdating mo doon, mas lalamig pa yung katawan mo. Kapag sinabi na ng principal, okay, secretary, let's go to the classrooms, visit ka sa classrooms or what? Pagdating mo sa classroom, habang naglalakad ka papunta doon, lalo malapit lang yung classroom at sigurado ako na pupuntahan mo yung classroom, yung magandang classroom, pagdating mo doon, hindi ka pagpapawisan. Kasi yung lamig ng aircon sa sasakyan, lamig ng aircon sa principal's office, pagpunta mo ng classroom, nag-a-adjust pa yung body temperature mo. Hindi mo ma-feel yung init. Yun yung control group. Gumawa ka ng experimental group sa test mo. Ikaw yung maging experimental group. Sumakay ka, not using your vehicle na air condition. Mag-commute ka po, try nyo po. Mag-jeep kayo, papunta dun sa school. Pagdating nyo po sa school, huwag kayo dumaan sa principal's office, dumiretso po kayo sa classroom, or pwede rin courtesy call sa principal. Sabihin nyo ng principal, yes ma'am, let's go visit the classroom diretso. Huwag na magstay sa principal's office. Diretso sa classroom. For sure po, 30 minutes pa lang, nasa classroom ka, wala na. Yung polo mo, ganda ng polo mo niyan, basta ang likod niyan, sigurado ako. Sigurado ako. Iba, kami mga lalaki, naka-t-shirt pa kami sa loob, and then naka-polo kami, yan yung uniform namin. Oo, yung babae, makakapal yung tela nila kasi meron kasi silang underwear, di ba? So, kailangan makapal yung tela para hindi magmarka, hindi maglatak yung underwear. So, makakapal talaga yung uniform, which were designed sa pang-office, hindi pang-classroom. Nako! Napakadaling sabihin. May windows, aerated, basta nasa shaded area ka, okay lang at may electric fans. School can... Nasa shaded area. Nasa shaded area ka. Okay lang daw basta nasa shaded area ka. and learning can happen. So, ako case-to-case basis yan, ano? Yung pag-return sa normal, siyempre DepEd magde-decide yan if they want to. Okay, yun nga. DepEd din naman din magde-decide to return sa pag-return sa normal. Pero pasalamat na lang ako yung DepEd na magde-decide. Hindi yung DOH. Nako. Ay, nako. So, shout out sa lahat ng mga school head natin who are already shifting towards blended learning. Ano? Hindi po pakinggan to. Turn to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt. Even with the schedule, we can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive for learning. Samantala, yun talaga eh, yung klima talaga eh. Yung klima daw sa loob ng classroom eh. But anyway, so I wanna hear your opinion.
Ang dali-dali talaga sabihin eh. Kasi sila yung mga nasa aircon eh. Tayo yung nasa field eh. Hindi aircon yung classrooms natin eh. Yan ako, ang dali talaga sabihin ito. Kasi, ako, ewan ba? Ewan ko talaga. Naguguluhan ako dito sa kanila. Pero pasalamat po, shout out to Secretary Gatchalian for endorsing, recommending to our school heads na to shift to blended learning following the DepEd guideline on DepEd Order number 37 series of 2022 kasi El Nino, naku. Heat stroke hindi madali yung issue ng heat stroke. Marami kaming kapitbahay na namatay sa heat stroke. Kakatawa talaga. Kakatawa itong bansa natin. Ewan ko ba? So, yun lang. Enjoy lang tayo. Enjoy lang natin. Tawa-tawa lang tayo. It's just... we need to adapt. Oo. Tama yung sabi niya. We need to adapt. We need to adapt to not listening to some of their suggestions. Ay, naku. Ewan. This is our words of ISF Media. Comment down below. Like and share.